So medyo matagal-tagal na nga rin kaming hindi nakakapagluto ng laing na gulay. Syempre, Bicolano kita kaya favorite na tugaan. Kaya naman for today's video, magluluto ako ng laing. So bali 2 talian. Tapos binilad lang siya ng 2 araw kasi hindi masyadong mainit kaya hindi siya sobrang talagang tuyong-tuyo yung kanyang dahon. Tapos noon, nilagay ko lang siya sa kaserola at saka nilagay ko na din yung mga rekado niya na konting paminta, sibuyas, asin at saka yung luya. Yun talaga ang nagpapasarap sa kanya. Syempre, hindi mawawala ang tinapa. Masarap na masarap ang tinapa sa laing. So, ayan, nag-prepare na din ako dyan ng pang-snack kasi nga akala ko magtatrabaho sila ngayon. Ko na lahat ng tinapay, na-prepare ko na yung mga baso, na-prepare ko na yung juice. So, hindi na tuloy ang aking pagpapasnack kasi paglabas ko, hinanap ko sila, wala na, umalis na. Dahil pinasok lang talaga nila yung mga gamit dito sa second floor, yung mga plywood, yung mga bintana tinakpan muna kasi wala pa siyang glass, tsaka yung mga tawag doon, semento. Para if in case na lumakas yung bagyo, kasi may darating na naman po tayong bagyo na si Pipito. Siyempre malayo pa siya kaya habang malayo pa, kailangan nang mag-prepare ng mga tao dito sa Bicol. Siyempre sa ibang lugar din na maapektuhan ng bagyo. Kaya nga pati sila mama, sinabihan ko na rin at tumawag ako doon. Sabi ko, mama, mag-prepare kayo dahil may bagyo na darating. Kung sakaling dumaan man siya dito sa atin, nasa signal number 5 so siya na yata yung pinakamalakas na bagyo na darating ngayong taon na to or may susunod pa if in case. So we're praying na sana hindi siya dumaan dito or dumaan man siya, hindi wala masyadong maaapektuhan sa atin dahil kakaraan nga lang ng bagyong Christine. So ayun lang. Dumaan ulit yan dito, nako talaga maraming dagok na naman ang bahay at saka maraming tao na naman ang mamumroblema dahil sa pag-aayos ng kanilang mga bahay. So ayun na nga, tapos na ako magbalat ng mga gagawin kong bilo-bilo. Binalatan ko na yung saging, yung kamoting kahoy at saka yung kamote. So naghimay na din ako diyan ng 2 pirasong nyog. So bali 2 yan, hinati ko, pinag-isa ko na lang yung paghihimay ko, pagpiga, tapos saka ko nilagyan yung gulay na laing at saka yung aking gagawing ginataang bilo-bilo na matamis. Siyempre pag bilo-bilo matamis yan mga mi. So di bali 2 beses ko lang siyang inulit. Yung pang-una sa gulay ko muna. Siyempre yan ang gulay yan ng mas masarap na ulam. Siyempre nilagyan ko din yan ng sili para mas masarap talaga siya. Siyempre taga Bicol tayo, hindi mawawala sa atin ang sili at saka balaw. Siyempre daaman kan balaw. Siyempre pag-usapang Bicol baya, mauragon kita sa mga maaarang na pagkaon. So pagkatapos ni kan, inulit ko na siya sa good bintangan. Lagyan ko din ang isa ko pang lulutuin na bilo-bilo. So bali 2 ulit lang siya para yung yung sabaw niya talagang pure siya na gata pa rin. Tapos konti-konti lang yung ating sabaw. Siyempre, pag konti yung sabaw, kailangan wag bigla yung apoy. So, habang gumagawa pala ko niyan, inaasikaso ko rin yung nilaga kong baboy pang ulam ng mga bata. So, bale yun yung niluto ko kanina. Nauna ko na siyang pinakuluan kasi gusto ko gusto ko malambot yung baboy niya kapag nilagay ko na yung gulay dahil yun yung gusto ni EJ. Sobrang lambot. Pagkatapos nito, inasikaso ko na din na nilagay yung gulay sa saingan. So yan, konting-konting lang talaga siya. Apoy para yung sabaw niya hindi mabiglang maubos. Tsaka lutong-luto rin dapat yung gulay. Hinalo-halo ko muna siya para yung mga ingredients niya mahalo, yung betchin, yung asin, at saka yung iba pa na nilagay ko like paminta. Tsaka nilagay ko na din yung gulay na pechay dito sa nilaga nung malambot na siya. Tapos, syempre konti lang din yung apoy niyan para maluto-luto na lang yung gulay. Saka ko siya tinakpan at a few moments later, saka ko na siya inalis. Nilipat ko naman yung lulutuin kong bilo-bilo. Tapos nung kumulo na, saka ko siya hinalo para yung gata niya hindi magbilog-bilog at saka later on pinatay ko na rin siya nung malambot na.
Tapos yung gulay, luto na rin naman siya at nagsaing na din ako. So, ayun lang for today's video guys. Thank you. Bye.